Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huli ka ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ang isang bus driver na ayon sa kanyang pasahero ay naglalaro ng mobile game. Depensa ng driver, nagbukas lamang siya ng app pampawala umano ng antok pero hindi siya naglalaro. Handa rin daw siyang humarap sa investigasyon ng LTFRB, lalo't ipinagbabawal sa batas ang distracted driving. At nakatutok si Joseph Morong. Sa videong ipinadala ng isang netizen sa mobility website na Visor, makikita ang isang driver na may tila nilalaro sa kanyang cellphone habang umaabante ang minamanehong bus na nakabuntot sa isa pang bus. Nang matuntun ko ang bus driver sa video, inamin niyang ginamit nga niya ang kanyang cellphone habang nagmamaneho pero hindi raw siya naglalaro. Ginanong-ganong ko lang siya sir, kasi pag-abante, lumabante na. Nakabukas ako sa CUC. Tinignan ko lang kasi traffic naman po sir. Kasi tanghali rin, naantok pang pantanggal ba? Yung antok, yung inip. Dagdag pa niya, nakapila siya sa bus stop ng EDSA Bus Carousel sa Ross Boulevard at wala sa mismong EDSA Extension sa Maynila. Nasa barrier na po kami. Barrier ng carousel po. Nakapasok na po. Kumbaga nakapila na kami dun. Ayon sa LTFRB, posible maharap sa kasong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang driver. Ang kumpanya naman ng bus ay maaari ring panagutin. Maglalabas din ng LTFRB ng show cause order sa driver at sa kumpanya ng bus. Bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. For the bus company naman po, for employing an employee who is negligent, the franchise can be suspended. May suspension ng lisensya. Harapin ko na lang po sir yung Mali ko naman talaga sir. Sinubukan naming tawagan at i-message ang kumpanya ng bus na Robot Transport Cooperative pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Sa Republic Act 10913, itinuturing na distracted driving kaya bawal sa mga driver na magsulat, mag-send at magbasa ng text, tumawag o tumanggap ng tawag. Pati maglaro, manood, mag-surf at iba pa habang umaandar o kahit nakatigil sa stoplight. Hindi naman distracted driving kung hands-free o ginagamitan ng speakerphone, earphone o mikropono basta hindi makasasagabal ang cellphone sa line of sight ng driver o view habang nagmamaneho. Exempted sa patakaran ng mga emergency call o kung nagmamaneho ng emergency vehicle tulad ng ambulansya at fire truck habang gumagawa ng emergency assistance. Ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring pagmultahin ng mula 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Maaari ring masuspindi o bawiin ang driver's license. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil sa init, half-day na lang na klase ang ipatutupad sa lahat ng public school sa Maynila simula April 11 hanggang May 28. Panukala naman ng isa nilang kongresista magtakda ng warning signals kaugnay ng init tulad kung may bagyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Higit pa sa init ng mataas sa lagnat ang 41 degrees Celsius na heat index o damang init sa Metro Manila, katanghali ang tapat kanina. Ang ganitong init ang dahilan kung kaya simula sa Huwebes, April 11 hanggang sa May 28 ay alas 6 umaga hanggang alas 12 ng tanghali lang muna ang klase sa public school sa Maynila. Utos yan ng kanilang DepEd Division Office. Pinagsusumiti na ang mga public school sa lungsod ng bagong class schedule sa panahong yan. Suportado ito ng isang congressman mula Maynila pero may dagdag siyang panukala. Magkaroon din ng warning signal sa init tulad sa bagyo. Bawat signal level may katapat na aksyon mula sa mga lokal na pamahalaan tulad ng suspension sa klase at trabaho, pati paglimita sa paglabas sa mga nakatatanda at may comorbidity. Pag signal number 2, pag pumapalo na sa 41, 42, dapat yung elementary, yung hanggang grade 6, dapat yan wala ng pasok. Diba? At dapat yung mga senior citizen, hindi na pinapayagan na lumalabas, lalo na yung mga may comorbidity. Bukas naman daw ang Pag-asa sa panukala. Ang worry lang po actually natin ay limited po ang mga stations ni Pag-asa. Kailangan namin ng assistance pa rin ng mga local government units and even yung mga other mandated agencies. Pwede po actually balangkasin together with the Department of Education. Sa Dagupan, Pangasinan, kung saan umabot sa 47 degrees ang pinakamainit na heat index noong March 27. Pabor si Michael Jacob sa pagsuspinde ng klase. Nahihilo raw kasi ang kanyang mga anak sa init. Okay na rin yung po, ma'am.
dahil din po sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang bata matapos umunong mahulog mula sa ika-27 palapag ng isang condo sa Cebu City. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nico. Vicky, patuloy na naghahanap ang mga otoridad ng panibago at karagdagang ebidensya para matukoy ang nangyari bago at ang mangyari ang insidente. Magkakahiwalay na investigasyon ang ikinakasa ngayon kasunod ng kalunos-lunos na pagkahulog ng lalaking 4 na taong gulang lang mula sa 27th floor ng isang kondo dito sa Cebu City kahapon. Sa isang canopy sa ikatlong palapag, bumagsak ang bata at agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Pero idiniklara siyang dead on arrival. Sinubukan naming makausap ang ina ng bata pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumusot ang bata sa bintana ng kondo dahilan para siya'y mahulog. Nangyari daw yan nang lumabas na saglit na bumaba ang ina sa ground floor habang natutulog noon ang kanyang anak. Nang bumalik umano siya, wala na ang bata na kanyang agad hinanap. May nagsabi umano sa ina na merong nahulog na kinalaunay na kumpirmang anak niya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. We just don't rely on that. We also have to validate it. So mga pa may mga additional po mga ebidensya like for example mga CCTV. Ayon naman sa management ng kondo, ikinalungkot nila ang nangyari at nangakong magbibigay ng suporta sa pamilya. Magsasagawa rin sila ng sariling pagsisiyasat at siniguro sa mga nakatira sa kondo na sinusunod nila ang safety at security measures sa pasilidad sa lahat ng oras. Maging ang Cebu City Hall magsasagawa raw ng sarili nilang investigasyon. Dili na basta-basta mahagbong gali ang bata asa man ang ginikanan. Nakatakdang dalhin ang labi sa Davao kung saan ibuburol at ililibing ang bata. Panawagan naman ng pulisya sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak para maiwasan ang mga aksidente. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Bukod sa pagdaan sa EDSA busway, binatikos din ng ilan ng umunoy iba pang paglabag sa batas trapiko ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kabilang po ang paggamit ng blinker. Nagpaliwanag ang MMDA sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nang mahuli ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa pagdaan sa EDSA busway, napansin ng ilang netizens na wala ring plaka o conduction sticker ang custom-built na sasakyan ni Singson na may mga blinker pa. Depensa ni Singson, pambenta ang sasakyan at tinetest drive lang daw nila. Hindi naman nag-blinker. Wala plaka talaga dahil yung bibili siya na mag-restro. Patudoble naman. Test drive na lang, sinakyan ko na para makita lahat ng diferensya. Kahapon pang inamin ni Singson na mali ang pagdaan nila sa EDSA busway na ginamit daw nila para mag-overtake. Kaya inalok pa niya ang pabuyang 100,000 pesos para sa mga MMDA constable na humuli at naniket sa kanila. Hindi raw ito suhol. Pero natiketan lang sila dahil sa pagdaan sa EDSA busway at hindi natiketan para sa paggamit ng blinkers o hindi pagkakaroon ng plaka. Yung sasakyan po niya, meron naman pong naka-indicate na parang file number po ng sasakyan. However, yun nga po yung pagtitiket po ng MMDA, wala po kasi kaming paniket when it comes to yung mga PD96. We cannot apprehend based. So ang sa amin lang po, initial violation po namin is the busway ordinance. As regard to the registration, yung mga paggamit po ng bawal na, let's say, yung mga blinkers, yan po it falls under either the LTO or sa ano na. Ilang beses naming sinikap kunan ng dagdag na pahayag si Singson at makuna ng pahayag ang mga hepe ng MMDA at LTO, ngunit hindi sila sumasagot sa aming mga tawag at messages. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. 24 oras. Matapos ang 31 taong pagtatago, nadakip na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang binatilyo sa Eastern Samar. Ang ugat ng krimen? Dahil sa pagnanakaw ng mani sa tindahan. Nakatutok si John Consulta.
Exclusive. Sa bahaging ito ng Kalawan, Laguna, walang kamuwang-muwang ang tsoper ng jeep na ito na mga polis ng NCRPO na pala ang kanyang naisakay. Polis kami ha, adi kami para iserbi mo warrant of arrest sa Samar. Arestado ang 52 taong gulang na driver ng jeep na 31 taong nagtatago sa kanyang kasong murder. Inagahan namin kasi ang jeepney driver is morning naman umaalis eh. Nilapagan na namin early morning bago magbukang liwayway doon sa Kalawan, Laguna. Ayon sa NCRPO, June 1993 nang mangyari sa Basay, Eastern Samar ang pagpatay sa isang binatilyong bantay ng isang tindahan. Nagnakaw umano ng mani ang mga suspect habang nasa kasarapan ng kanilang inuman noon. May alitan na sila ng umaga. Nung gabi, may motibo na talaga silang dalawa kasi may dala silang kutsilyo at saka yung isa barel. Kinorsunada na nila nung gabi. 31 years siya nagtago pero sa kamay ng batas, maabot ka pa rin. Nang aming makaharap ang suspect, di na niya itinanggi ang krimen. Binarel muna siya ng kasamahan ko. Sinabayan ko. Mahirap kasi yung mga kapatid ko, di ko makita. Nung mamatay yung papa ko, di man lang ako nakapunta. Pero tinitiis ko kasi may pamilya na ako eh. Gusto ko bang sumuko. Naisip ko yung mga anak ko na eh. Sana mapatawad nila ako. Nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa ang suspect habang inaantay na ma-schedule ang pagbalik niya sa Samar para harapin ang kanyang kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Muling nanawagan ng isang transport group na aprubahan na ang 15 pisong minimum fare sa traditional na jeepney. Hindi na raw kasi makasabay ang mga tsuper sa malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung kailan holiday mahina ang biyahe sa Kapa natapat ang mahigit piso at 50 sentimos na dagdag sa kada litro ng diesel. Mahigit piso rin sa gasolina at kerosene. Kaya ang ilang tsuper dumidiskarte na lang. Alala yung takbo, hindi kailangan yung hataw-hataw. Kasi pag ihataw mo, hataw din yung diesel. Kung saan yung mura, doon po kami pupunta. Yung iba, mayroong baba ng mahigit piso. Sa gasolinahang ito, nasa 58 pesos and 20 centavos ang presyo ng diesel. Pero mas mura pa yan kung ikukumpara sa presyohan sa ilang probinsya. Ang taas presyo ngayon ng diesel ang pang-8 at pinakamalaki simula nitong Enero. Ang gasolina naman, 11 beses nang nagtaas ngayong taon. Nagpa-full tank po ako, inabot po ng 300 po. Yun po. Dati po kasi nasa 245 lang, 230 yung full tank. Sinisipagan namin lalo para makadami po ng booking, lumaki po yung kita namin sa araw-araw po. Ayon sa Department of Energy, lumalakas kasi ang demand ng malalaking bansa gaya ng Amerika, China at India. Pero hindi sumasabay ang supply. Unfortunately ho, itong OPEC, mukhang tinitingnan nila ito na chance ma-stabilize yung price. Kaya in-extend nga ho nila hanggang June yung policy na huwag ibalik sa market yung plano nilang tanggalin na 2.2 million barrels of oil production per day. Bukod dito, nakakaapekto rin sa presyo ng langis sa world market ang mga kaguluhan sa Middle East. Bukod sa mapampublikong sasakyan gaya ng mga ride-hailing service at mga taxi, apektado rin na magkakasunod na taas presyo sa gasolina maging mga pribadong motorista. Hindi ba lahat ng private ma'am may kaya o di ba ma'am? Medyo hirap din po sa katulad ko ma'am, hanggang 200 na po kaya ko igas. Kahit dapat po kami uwi, kakasya po ba ito? Para naman sa transport group na Autodap, balak nilang makipag-ugnayan sa LTFRB na ipagkaloob na ang kanilang hirit na itaas sa 15 pesos ang minimum fare sa traditional jeepney. Ang sabi ng board noon, nag-meeting kami, subject for resolution na yun hanggang ngayon wala pa. Baka kalampagin namin ng LTFRB na tumataas naman ang diesel, baka pwedeng desisyon na yung pinail namin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Gumugulong na ang reklamo kaugnay ng pagkalapnos ng balat ng isang batang pasyente sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Yan ay matapos siyang mabanlian ng tubig mula sa sumabog na hot compress. Nakatutok si Rafi Tima. Lapnos ang balat ng tiyan, hita, singit at maselang bahagi ng 9 na taong gulang na ito matapos matapunan ng mainit na tubig sa loob ng pribadong ospital sa Quezon City.
Na-confine sa ospital ang bata dahil sa dengue nitong Enero. Ihahat compress daw sana ng isang nursing aide ang bata dahil masakit ang tiyan. Pero ang pinaglagyan ng mainit na tubig, isang surgical glove. Sabi ko, safe ba yan? Sabi naman niya is, Ma'am, tried and tested na po ito. Yun ang sabi niya. Ito po talaga yung gamit namin. Nagulat na lang daw siya nang biglang sumigaw ang bata. Sumabog na pala ang surgical glove at ang mainit na tubig tumapon sa bata. Instead, tanggalin niya muna yung mga damit, yung pajama. Hindi, niyakap niya ang anak ko at sinabi niya pa, sorry ma'am, sorry baby, sorry ma'am, sorry baby. Ang ikinasasama ng kanilang loob, sa 3 linggo nilang pananatili sa ospital dahil sa insidente, tila isinantabi raw sila ng ospital. Alam mo, lagi lang sagot sa akin, Rafi, is nag-uusap pa po, nagmi-meeting pa po. Sabi ko, it's been a week. Every day ako naghihintay sa inyo pero hindi kayo, wala kayong yung initiative na pumunta sa akin. Bagamat hindi na pinabayaran sa kanila ang gasto sa ospital, pinapapirma raw sila ng quit claim bago makalabas. Wala daw kaming habol, anything, sa kanila paglabas namin. Hindi niyo po pinapirma? Hindi ako pumirma. Kahapon, sinampahan na ng NBI ng kasong gross negligence resulting to serious physical injury ang presidente ng ospital. Para ma-explain din nila kung mayroon ba talagang kapabayaan dun sa side nila, hindi lang yung side nung complainant ang makuha namin. Pero despite na binigyan namin sila ng chance, ayaw pa rin nila mag-cooperate. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga kawani ng ospital tungkol sa aligasyon, pero ayon sa isang aming nakausap sa landline ng ospital, hindi raw sila makapagbibigay ng pahayag sa ngayon. Desidido ang ina ng biktima na panagutin ng ospital lalo pat posibleng magkaroon daw ng pangmatagalang epekto ang insidente sa kanyang anak at para hindi na ito maulit sa iba pa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ngayong araw ng kagitingan, iniutos ng Pangulo na pag-aralan kung sapat ang benepisyo ng mga sundalong nagkaroon ng Total Permanent Disability. Binigyan din niya ang hindi pagpapasupil at pagpapaapi sa loob ng ating sariling bakuran. Nakatutok si Ian Cruz. Kasama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kinatawan ng Amerika at Japan sa pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. Tila preview ng trilateral meeting ng Pangulo at ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Huwebes. Pero higit sa lahat, pagpupugay sa mga veteranong Pilipino at Amerikano na nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang bansa, partikular ang Bataan. Noon, laban sa mga mananakop na Hapon na ngayon ay kaalyado na ng Pilipinas at Amerika. Kaya paalala rin ito sa tatlong bansa na wag nang maulit ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa rule-based order o kayusang nakabase sa mga alituntunin at halaga ng pagtutulungan para isulong yan. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Bumagsak man ang Bataan noong 1942, hindi tuloy ang sumuko ang maraming Pilipino noon hanggang sa matapos ang World War II. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Walang insidenteng direktang binanggitang Pangulo, bagamat kabilang sa mga bantang hinaharap ng bansa ang pangharas sa ating mga barko sa West Philippine Sea na ikinusugat pa ng ilan nating sundalo. Kaya habang nasa Bataan, inatasan ng Pangulo ang Defense, Budget at Finance Departments para pag-aralan kung sapat ang benepisyo ng mga sundalong nagkaroon ng Total Permanent Disability sa line of duty. Pati gamit ng sandatahan, pinapa-imbentaryo kung sapat. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. Ang Japan, magbibigay ng barko sa Philippine Coast Guard at ilang equipment sa Navy. To provide coastal radar systems to the Philippines Navy. Likewise, Japan will be promptly realizing the provision of 5 additional multi-role response vessels to the Philippine Coast Guard.
Ang Amerika, pinaghahandaan na ang pulong ng tatlong head of government sa White House. They will advance a partnership based on deep historical ties, robust economic relationships, a resolute commitment to shared democratic values, and a shared vision for a free and open Indo-Pacific. Mula sa dambana ng Kagitingan ay tinungo ng Pangulo ang turnover ng pabahay ng National Housing Authority sa Balanga, Bataan. Dinalaw rin ng Pangulo ang Renal Dialysis Center ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Mula rito sa dambana ng Kagitingan sa Bataan, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Overflowing with gratitude si Yorme Isko Moreno na napabilang sa hit primetime series na Black Rider. At punong-puno nga siya ng papuri sa lahat ng bumubuo nito on and off cam. Makichika kay Lars Santiago. Sobrang focused ngayon sa kanyang showbiz career si former Manila Mayor at ngayon sparkle artist Isko Moreno. Biro nga ni Yorme, sumasakit ang kanyang balakang dahil sa matitinding aksyon sa Black Rider bilang si Tiagong Dulas, nakakampi ni Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid. But excited ako kasi magaling sila Ruru Madrid. And to the GMA Public Affairs team, I'm grateful to them na napakagaling ng kanilang creative. Ngayong nakabalik na si Isko sa pag-arte, may isa pa siyang gustong balikan. At ito ay ang pag-host ng isang variety game show kung saan makakapagbigay siya ng tulong. Sa tanong naman kung may balak pa siyang magbalik politika, priority pa rin daw ni Yorme ang kanyang career sa harap ng kamera. I'm happy to be with GMA again. It's good to be home. And I'm excited working in front of camera again as an artist. Gayunman, di pa rin daw niya nalilimutang tumulong. Kasama ang mga opisyal ng Maynila, pinangunahan nila ang pagpapasinaya sa bago at state-of-the-art na Dr. Alejandro Albert Public Elementary School. Isa ito sa mga sinimulang project ni Isko noong siya ay naninilbihan pa bilang alkalde ng Maynila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.